Good morning, Philippines! Reality Day 5. I'm Nonoy. Welcome to my YouTube channel. First and foremost, I want to say for those people who believes in me concerning about my skill, I want to willingly share it to you before I retire in my work. I want you to learn and understand about electrical and electronics at iba pa. It's helped a lot, especially those people who need to learn. This channel started September 2019. Kindly continue to be consistent on this teaching to learn. Again, thank you all for being supportive. I, Nonoy, say good morning po. House Lockdown Reality April 2020 Breakfast Menu by Nonoy Me Day 5 Save the Food Stock. Ito po ang menu, morning breakfast menu po natin. Nag-prepare na po ako. So, magluluto tayo ng ginisang corn beef. Nasa lata po. Maghalo po tayo ng itlog, sibuyas, saka bawang. Talagang masarap ang bawang. Maganda sa pag naamoy natin. Nako, talagang masarap ang luluto mo. Naglagay tayong konting asin para purito siya. Lalagay tayo ng itlog. And then, yung lumpia, kagaya kahapon, lumpiang sardinas. Ngayon po, lumpiang kamote, saka saba. So, nag-prepare na po ako. Maglalagay din po tayo ng itlog niya, saka harina, para medyo lumapot. So, nagluluto na po ako kasi tinanghali tayo ng gising. So, naka-produce po tayo, nakagawa tayo ng 10 balot ng lumpia ng kamote mix sa kasaba. Pinino po natin siya, pinipit natin siya. Inilagyan natin ng ingredients. So, lagyan natin ito, saka lagyan natin ng coating mantika ng pansit canton. So, ano to, may lasa po to eh. Ito ang sikreto. So, nireveal ko na po. So, tingnan na po natin yung niluluto ko. Baka masunog na. Ito na po siya oh. Medyo naluto na po yung iba. So ito po siya. Hindi ko siya hikinat kasi difference yung kahapon. Kaluto na tayo. Sunog na yung iba. Ulit natin yung video kanina eh. Ka-delete ko. So medyo may nakaluto na po tayo. So ito na po yung remaining na tatlo na iluluto natin. So prepare po natin siya. Mamadali na po tayo. Medyo alanganin na po yung oras. Tinanghali tayo ng gising. Nag-Bible study po kami. Gumamit po yung pastor, yung group leader namin ng Messenger para makapag-share po ng gospel ni God. Talagang
kailangan kahit man lang anumang krisis na nangyayari, basta ang wisdom, word of wisdom ni God, lagi natin sa isip. Yan ang magiging gabay natin sa everyday life natin. So hintayin na lang po natin maluto. Prepare ko at papakita ko yung corned beef. Naka-prepare na po tayo ng lumpia. Ito na po yung naluto natin lumpia. So magigisa na po tayo ng Highlands. Ito po ang lulutuin natin. So gigisa na po natin itong sibuyas. Gigisa na po tayo. Inalo ko na yung sibuyas sa bawang. So iba-brown po natin siya, babrownish po natin siya. Tanghali po tayo ng gising. Okay lang. Importante yung activities, yung routine. Magampanan po. So iba po ang menu po natin. Gumawa po tayo ng lumpia. Minix natin yung kamote at saka yung saba. Lagyan tayo ng ingredients. Ang ingredients na konting asin. Lagyan natin ng ketchup. Tapos ang pangalang iluluto natin ay ginisa ang corned beef. Ito lang pong halo, hindi na tayo mag-prepare ng potato, ng kamote, patatas. So ito lang, okay na. Ang importante sa atin ito, magtipid tayo tipid tayo. Hinalo na po natin yung corned beef. Huli natin yung itlog. Ang control natin ng apoy dapat mahina lang para hindi siya ma-overcook. Sabi ko nga po, yung nabubuhay pa yung mother ko, nag-abroad yung mother ko, galing Saudi siya ang bali ship cook ng Prince sa Riyadh. So talagang ilahi kaming magluto. Pagka nag-retire ako siguro yung asawa ko magaling din magluto, try naming magnegosyo ng mga pagkain. Kahit homemade siya, tatry natin. Marunong po kami kasi lahat kami magkakapatid marunong magluto. Yung before na nag-work ng abroad yung nanay ko, talagang every time na may handaan, lalo sa mga kamag-anak namin, so kami tinatawag, nanay ko tinatawag, kami mga magkakapatid, yung time na yun, maliliit pa kami, taga-balat kami ng sibuyas. Ayun si Bella, So ganun talaga. Ito kailangan, pag nilagay natin itlog, mas maganda yung hindi siya basa. Medyo tuyo siya. Yun naman, para siyang pagka nagtorta kang itlog, gigisa ka ng sibuyas, yung kamatis, mas masarap pagka hindi masyadong basa. Maganda pa yung tuyo. Malalasa mo yung taste niya, yung sarap niya. Kunin ko na yung itlog. Yung kanin natin, pero magsasangag ako. Sasangag po tayo para medyo ito sasangag tayo mamaya. Lagyan konting toyo, lalagyan din natin ito para medyo parang mapula siya. Lalagyan na natin itong itlog. Kailangan matuyo siya. Akasan natin ng konti. Mga po. Para medyo madali siya maluto.
Kagaya rin po yung ginawa natin nung mga nakarang araw. Kagaya yung sa itlog, kailangan hindi siya basa. Masarap, matitis mo talaga. Kapit na siya magluto. Ano na siya, oh. Tapos pagsasangag tayo. Paborito ng asawa ko yung sinangag. Pwede na ito. I-prepare ko na po siya. Ito na po yung naluto natin na ginisang corned beef. Nakadalawa na po tayo. So, ito isasangag natin to. Sasangag po natin to. Sasangag po natin to. So, ito na po yung sinangag natin. Lagyan kong konting toyo, tapos lagyan natin ng ketchup. So, lagyan natin ng konting ketchup para medyo may pula siya. Lagyan ko siya ng ketchup para mapula siya. Lagyan natin siya magluto. Para mabago, maganda yung ano niya, presentation niya. Hintayin na lang po natin siya magluto. Pre-pray po tayo. Ito na po yung preparation natin. Morning breakfast. Dear God, Lord, thank you for the harvest that you give us, our daily bread. Lord, thank you for this food and for your continuous care. May your peace and love now rest upon this table and all who gather here. In Jesus' name, Amen. Don't forget to like, share, follow, comment, and subscribe my YouTube channel. Or search watch space in space learn underscore nakita ko na. Day 5, save the food stock. So, ito na po yung prepare natin morning breakfast, day 5. Ito na po yung mga naluto natin. So, simple lang po. Iba-ibang menu po natin. So, ito, itong corned beef. So, hindi pa ako gumamit ng patatas. So, sibuyas lang po. At saka bawang, konting asin. Inisa ko sa konting mantika. Kasi may lasa na po siya doon sa lata. Saka 1 can. So, ginisa ko po siya. Ito po yung kinalabasan niya. Ang pagluluto ko po, hindi ako nagluluto ng basang, medyo basa siya. So, mas maganda yung tuyo para mataste natin yung lasa. Masarap po siya. So, ito yung lumpia. Gumawa po akong lumpia uli. Ito po siya, lumpia siya. So, itong lumpia po itong ginawa ko. Ito yung mix ng kamote sa kasaba sa saging. So, dinurog ko siya. Ilagyan ko konting asin. Ilagyan ko konting ketchup para medyo matamis ang konti. Ilagyan ko ng konting harina saka itlog. So, para lalong masarap siya. So, nagsangag rin po tayo ng kanin kasi nahanap ko ng asawa ko. Itong kanin na to, nilagyan ko po siya ng konting, tawag dito, konting toyo at nilagyan ko ulit siya ng ketchup para medyo mapula siya. Yung presentation niya maganda, mabago naman. So, totally talaga siya na sinangag. So, nag-prepare din po. Uli ako, everyday yan ng kape namin sa anak ko kay Lovely Joy, kay Maura, sa asawa ko, sa akin. So, great taste po kami. Wala na kaming Milo. Wala na po kami Milo. Sa Monday, yung
yung third wave. Sana maaprobahan kami, makatulong po ito para sa amin kasi medyo yung stock namin limit na. So may tea kami, Nestea. So pagising ng anak ko, magtimpla siya ng juice, itong Nestea. And then ito ang pinaka isa pa, ang dessert namin itong biscuit, pero ito dessert na to itong lumpia So prepare ko rin po siya kung sino yung kakain, hindi kumain. So nariyan siya for dessert. Hindi siya masyadong matamis pero masarap. So importante itong multivitamins namin, everyday vitamins, sa asawa ko, kay Lovely, sa akin. So inuulit ko, nagpasalamat ako sa kapatid ng asawa ko na nagbigay ng vitamins. Isa po siyang madre, ang ministry po niya ay madre po siya. So maraming salamat. Kung nasan ka man, God will protect you and always bless you. Yung pagkain ng aso po namin, pinakain ko na kanina kasi yung oras po natin, talaga nagraras tayo ng oras. Inuna ko nang kumain yung aso namin. So si Bella, come. Halika dito, come dito, come. Kumain natin. Come. Isa na una pa sa amin yan. So, kasama po namin sa family. Ayan. Nagsa-search. So, ito po yung bahay namin. Try natin lumabas. Pangako ko sa inyo na yung compound po namin, try natin lumabas. Ito madilim. Bella, come. Bella, come. Oh, ito si Bella. Teka na. Come. View. Medyo siya, maliwanag. Ito po yung bahay, yung compound po namin sa mga kapatid ko. 1, 2, 3, 4. Ito yung bahay po namin. Ito yung sa kapatid ko. Ito yung gate namin. So ito yung compound na pinagtayo ng aming magkakapatid dahil may kanya-kanya na po kaming family. Bella, halika na, pasok na tayo. Halika na, come. Bella, come na. Pasok na yung aso namin. Halika na, come. Pasok. Good girl, Bella. So yun po, medyo mainit. Po. So focus tayo dito sa morning breakfast pa natin. I-reveal ko po kung anong English ng kamote. Ang kamote, sweet potato. So konti lang po nakakaalam ng English ng kamote. Sweet potato po siya. Potato tayo, pero yung kamote sweet, lagyan lang ng sweet, tamis. Compare mo doon sa potato na ordinary na bibili natin sa palengke. Kinain mo nga yung kahit laga mo, hindi siya matamis. I-compare mo sa kamote na matamis, kaya tinawag ang sweet potato. So ito yung madalas nakikita po during survival po sa mga bundok, sa gubat. Tumutubo siya para siyang kamoting kahoy. Kamoting kahoy naman, ang English nun, kasaba. Wow, kasaba ang alam ko kasaba yung kamoting kahoy. So tumutubo sa gubat yan, yung mga kamoting kahoy na yan. So survival po yan. Yung panahon po ng gera, since World War 1942, yan po ang karaming kinakain ng mga nagtatago sa bundok. So tagang tumutubo. Isa na siguro yan, sabi nga po nila, yung mga ibon, yan isa sa mga importanteng nila sa lupa, kasi kaya may mga tumutubong halaman pagka may natuka sila sa ibang place, itatapon nila o kaya nadudumi nila, so tumutubo. So talagang ang ibon may purpose, hindi lang yung lipad ng lipad, hindi yung, so talagang may purpose kung bakit tayo may mga ibon. Ayan po ang preparation po natin.
tanghali na po. Ang oras po namin ngayon dito 10 plus 10 pasado. Plus 10 pasado. So sana nagkaroon din po ulit kayo ng idea kung paano po mag-prepare, paano po mag-stock, save food stock, yung mga menu po natin na unexpected. So sana mabigyan kayo ng halimbawa kung paano mag-prepare at paano magtipid po siya. Mag-share po ako ng Word of God. So ito po siya. 3 words. Yung number 1 po yung ask. Number 2, seek. Number 3, knock. Luke 11 verse 9 verse 10. So ito po yung isa sa mga importante na Word of God. So ang sabi po rito, ask, and so I tell you, keep on asking and you will receive what you ask for. So may mga answer, yung mga prayer po natin. So i-share natin o inform natin sa Panginoon kung naman yung mga pangangailangan natin ay kanyang ipagkakaloob. Basta kausapin po natin siya. Huwag natin siyang kakalimutan. Every day kausapin natin siya. So sabi nga niya, and so I tell you, keep on asking and you will receive what you ask for. So may mga instant po yan, yung mga answer prayer natin. Pray tayo ng pray. So patient lang. May mga instant na hindi basta-basta darating. So may plano si God para sa atin. Yung seek, keep on seeking and you will find. So hanapin natin. So sabi nga po, once na nag-pray tayo, gumawa tayo ng actual. Hanapin natin kung ano yung magiging will ni God para sa atin. Magkaroon tayo ng option. Kung hindi itong isa, itong pangalawa, ang pinagkakalob sa atin ni God. So hanapin natin. Pag nag-pray tayo, hanapin natin ang magiging plano ni God para sa atin. Number 3, yung knock. Keep on knocking and the door will be open to you. For everyone who asks, receive; everyone who seek, find; and to everyone who knock, the door will open. You see, yung tatlong words na yan, talagang may ibig sabihin. Magsabi ka kay God, hanapin mo siya. At ibuksan po natin ating heart sa Panginoon. Dahil isa siya sa mga importanteng bagay dito na ni-create tayo. So every time na matutulog tayo, kakain tayo, magigising tayo, please continue to pray. Especially ngayon sa mga crisis, sa mga epidemic na dumarating sa atin. So kailangan natin yung continuous devotion natin kay God. Continuous to read Bible para isa itong maging gabay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi po ako perfect, but I always ask God na kung ako'y magkakasala, ituro niya yung daan para ito'y aking maiwasto upang sa susunod hindi na ako magkamali, especially sa mga temptation. So ito po yung mababasa natin sa Luke 11 verse 9 to 10. So ito po yung 3 words na importante po: ask, seek, knock.
Kanino po? Kay God. Sino po yung God natin? Si Father God. At ang kanyang anak na si Jesus Christ. So, magkaroon po tayo ng knowledge about these three words kay Luke 11 verse 9 to 10. Maraming salamat sa inyo at sinuportahan niyo po ako sa everyday na ginagawa kong video during Save Food Stock. Challenge ko po kayo, paano po tayo mag-prepare, paano tayo mag-save, at paano natin ipakikita yung mga iba't ibang menu during morning breakfast na i-prepare po natin. Please don't forget to like, share, follow, comment, and subscribe my YouTube channel or search watch space and space learn underscore nakita ko na. Didiin na po tayo. Maraming salamat po. Continue to watch my video, this channel, YouTube channel. Tomorrow, day 6. Continue to follow me and subscribe, like, and share, and comment. Ito po ay para sa inyo. Maraming salamat po at magandang umaga.